Hey guys! Welcome back again to my channel. So for this video, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-latest and affordable smartphone ng Samsung sa Philippine market. Walang iba kundi ang Samsung Galaxy A06. Sa review na to, alamin natin kung kamusta nga ba siya and at the same time, ano-ano nga ba ang mga pwede natin i-consider to buy this smartphone and at the same time, sulit nga ba siya para sa presyo na mayroon ito. Unahin na natin magkano nga ba ang SRP nito pagdating sa Philippine market. Well, may dalawang variant po na inilabas ito dito sa atin, sa Pilipinas. So, merong isang 4GB RAM with 64GB internal for 5,790 pesos. And kung gusto mo naman na mas mataas ang internal niya, which is 128GB with 4GB RAM, mag-a-add ka lang ng 1,000 pesos. So, 6,790 pesos. Magiging 4GB and 128GB internal naman po ang pwede ninyong makuhang variant. But, kung kayo po is nabibitin pagdating sa internal niya, nothing to worry kasi pwede nyo pa rin naman tong i-expand or pwede nyo tong lagyan ng SD card up to 1TB. May dalawa kayong kulay na pwedeng pagpilian, which is yan ang official na release sa Philippine market, ang light blue and at the same time ang blue black. So kahit alin naman yung piliin niyo dyan, talaga namang elegant colors options ang pwedeng ma-enjoy with the Galaxy A06. So babagay yan for your daily lifestyle. Kung design naman ang pag-uusapan, well, ito yung pinaka-physical look nitong Galaxy A06. So, itong hawak ko, this is the official na laki niya and actual talaga na itsura ng Galaxy A06 sa Philippine market. So, let's talk about pagdating sa design. So, kung makikita ninyo, yung back nito, so hindi siya yung typical na makinis lang na back ng isang smartphone. Well, itong form na to, yan, yung parang may mga line siya, no? So, mafe-feel mo yan, mahahawakan mo. So, masasabi ko na maganda to kung isa ka sa mga nag-aalala na baka mamaya hindi ka nagki-case and at the same time baka mamaya nag-aalala ka kasi madulas. So, ito, nakakatulong yung pinaka-design niya para maging comfortable hand grip itong pinaka-smartphone itself. So, ayan siya, oh. So, kung mapapansin niyo no, so, meron siyang glossy finish and at the same time, nandun nga yung mafe-feel mo yung pinaka-design niya. So, hindi lang siya basta-basta literal na glossy, ano. So, you can feel the design of the Galaxy A06 at itself, di ba? So, ganun kaganda tong smartphone na to at sa presyo na meron siya. Isa pa sa maganda pagdating dito sa smartphone na to is yung weight niya. So, they have only 189 grams. So, alam mo yun, kahit maghapon mo siya gamitin, so hindi ka mangangalay kasi hindi siya mabigat. So, just a typical smartphone today sa market. Ganun yung mapifeel mo sa kanya. And also, pagdating sa thickness or yung kapal niya, well, sabi ko nga, comfortable hand grip to. So, kahit na gumagamit ka ng isa na kamay lang, pagka, like for example, nagbabrowse ka or something like nagtatype ka, so, hindi siya masakit or hindi siya hassle hawakan. Ngayon naman, explore natin yung physical ports and yung mga buttons nitong Galaxy A06. So, kung mapapansin niyo sa bandang baba or sa ilalim niya, ano, so, dito nyo makikita yung mga output or input na ports na meron siya. So, first is the loudspeaker. Ito yan siya. So, the second one is the USB Type-C, which is dyan mo i-insert yung charging cable or sometimes, pwede mo rin gamitin yan as an earphone if you have using USB Type-C na earphone. And the next one, itong maliit na butas. So, this is the primary microphone. So, yan yung nagsaserve para naririnig tayo kapag may kausap tayo when it comes, wala tayong gamit na earphone. And the last one, syempre, ang isa sa maganda dito, they have still the 3.5mm earphone jack wherein pwede mong gamitin yung mga conventional na earphone which is, ayan nga po yun, diba? So, isa yan sa mga wala minsan sa ibang smartphone today sa market which is, ayan, so napapanatili pa rin ni Samsung sa mga ibang Galaxy A series niya. Ngayon naman, kapag nakaharap sa inyo sa bandang gilid, kanan, dito nyo naman po makikita sa Galaxy A06 ang up and down volume button. Ayan siya. So, yan yung sa bandang itaas. And katabi naman yan is the power button and at the same time, the fingerprint sensor. Ngayon naman, sa bandang kaliwa, kapag nakaharap sa inyo itong Galaxy A06, dyan nyo naman po makikita ang SIM card slot and at the same time, yung lagayan po ng SD card. So, basically, ang maganda dito, pwede kang maglagay ng dalawang SIM card, which is nano SIM yon, and at the same time, pwede ka pang maglagay ng micro SD card up to 1TB. So, unlike with other smartphone kasi, it's an optional kung maglalagay ka dun sa pangalawa na SIM or SD card. So, ito, tatlong slot po ang pwede ninyong ilagay sabay-sabay. So, one of the advantage yan ng Galaxy A06.
Ngayon naman, check natin sa bandang itaas. Ano nga bang makikita natin? Well, basically guys, meron ditong maliit na butas, which is, this is the secondary microphone lang naman. Wherein, magagamit nyo rin to kapag, example, wala kayong earphone habang may kausap kayo. So, mas naririnig kayo ng kausap din ng malinaw. And at the same time, magagamit nyo rin to kapag nagre-record kayo ng mga video. So, mas nakaka-capture yung sounds ng mas malinaw. Dahil sa meron siyang secondary microphone. So, ibig sabihin, hindi lang po isa yung microphone nitong Galaxy A06, which is dalawa po. Yan. So, unlike with other smartphone, especially sa ibang mga ganitong presyo, isa lang po yung microphone nila. At ngayon naman, punta tayo syempre dito sa display. So, pag-usapan natin, kamusta nga ba ang display ng isang Samsung Galaxy A06? Well, sabi ko nga, this is the actual na look niya or yung pinakalaki niya kapag kahawak ninyo siya. So, ayan yung pinaka-screen nitong smartphone na to. So, they have 6.7 inches display and ang maganda dito, they have 20:9 aspect ratio. So, ibig sabihin, kaya na nitong makipagsabayan sa mga latest na smartphone today sa market wherein kapag nanood ka ng mga latest movies, wala na pong nakaka-interrupt sa panonood. So, ibig sabihin, wala na po yung kulay black sa bandang taas or sa bandang gilid. So, full screen mo nang mapapanood yung mga latest movie dito. So, ito yung actual na pag-explore natin sa pinaka-display niya. So, ayan siya. So, pwede na, di ba? Sa presyo na meron tong smartphone na to. So, hindi mo siya mapapagkamala na nasa around 5,000 to 6,000 lang ang presyo niya. So, ang ganda na nung display. Kumbaga, perfect na to kung sakaling gagamitin mo pang movies or something like, alam mo yan, kung medyo naglalaro or something like gagamitin sa school ng mga bata, yung ganitong laki ng display, well, I think ma-appreciate na po ng user. So, imagine, di ba? Sa price na meron, hindi Samsung tinipid pagdating dun sa laki ng screen na meron tong smartphone na to. And, hindi lang yon, one of the advantage as well for this is smartphone. So, pwede ka na ditong manood din syempre ng mga high resolution na movies like, ayan, itong nakikita ninyo ngayon dyan. So, they have HD plus resolution and ang maganda dito, matipid din naman yung pinaka-display na ginamit which is naka PLS LCD with 60 Hz refresh rate. And also, they have Infinity U display na rin pagdating dito sa bandang taas wherein yung pinaka-camera na lang po yung naiiwan. So, uninterrupted viewing experience na talaga. Kumbaga, mapapakinabangan mo na yung pinaka-laki ng screen dito. So, perfect to kung more on, alam mo yun, naghahanap ka ng budget-friendly na smartphone and at the same time, given yung laki ng screen and quality, so I think the Galaxy A06 is perfect for you. At pagdating naman syempre sa camera, hindi natin po pwedeng palagpasin yan. One of the exciting part yan lagi kapag gumagawa tayo ng review ng isang smartphone. So, kamusta nga ba ang camera ng Galaxy A06? So, pagdating sa rear, so they have two rear cameras. Ano nga bang meron sa camera niya? Yung nasa taas? This is the main camera. So, they have 50 megapixel. So, this is responsible if you want to capture a high-resolution photo. Yung mga tipong gusto mong ipaprint. So, ito yung gumagana dyan. So, hindi siya pixelated kahit na i-zoom mo. Next is the secondary camera, which is the 2 megapixel. This is the depth camera naman, which is, this is responsible naman guys kapag gusto mo mag-capture ng nagbe-blurred yung background or yung tinatawag na portrait mode. This is the responsible camera. So next is the front camera of the Galaxy A06. Well, para sa mga mahilig mag-take ng selfie dyan, well, good news dahil naka 8 megapixel na po yung front camera nito. Basically, 8 megapixel for selfie camera, mataas na po yan. Kasi ang ginagawa lang naman natin for the selfie camera, most likely pang-upload sa social media. So, kinocompress pa nga ng social media yan eh. So, bihira lang naman tayo magpa-print or gumamit ng mataas na resolution pagdating sa front camera. Syempre, hindi natin pinalagpas. Nag-test tayo ng camera ng Galaxy A06. So, this is the result, guys. So, this is the outdoor shot ng Galaxy A06 pagdating dun sa camera niya sa rear. So, naka-regular mode lang tayo. Wala tayong kahit na anong inactivate dito na mode ng camera. So, kung makikita ninyo sa outdoor, talaga maganda yung kuha niya. So, wala akong masabi. Para sa presyo na meron siya, maganda na yung mga ganitong kuha sa isang smartphone. Kung medyo low light naman yung area na pagkukuha na ninyo, well, hindi rin magpapatalo si Galaxy A06. Wag lang syempre yung sobrang dilim. Alam mo yun, yung tipong wala ng source of light. So, yung mga ganito, ayan, yung mga ganyang scenery. So, pwede mong ma-enjoy pa rin yung camera ni Galaxy A06 sa presyo na meron siya. Yung ganyang kuha sa low light, well, masasabi ko na maganda na sa isang smartphone. At pati yung portrait, sinubukan din natin yan. So, this is the outdoor naman. Nag-take tayo ng photo using portrait mode or ito yung nagkakaroon ng blur yung background para syempre, nakafocus lang sa subject. So, ito yung result guys. Kita nyo naman, di ba? Maganda na rin siya. And even in terms of low light, ayan yung mga sample shot niya kapag
naka-portrait mode. So, di mo akalain na nasa around 5 to 6,000 lang yung presyo nitong smartphone na to. Sa ibang brand I think yung ganitong kuha, hindi yan kaya nilang i-produce sa presyo na meron sila. Also, this is the indoor naman kapag naka-portrait. So, tignan nyo, di ba? Nagbo-blur pa rin yung background. Kumbaga, nasa-separate pa rin niya perfectly yung pinaka-subject from the background itself. Sinubukan din natin syempre yung video recording quality ng Galaxy A06 and ayan, so outdoor yan. Kung mapapansin niyo sapat yung lighting niya, no? So, kaya naman kayang-kaya niya mag-provide ng detailed na video recording. Ayan, so kahit na i-zoom mo siya, ayan, so kitang-kita nyo pa rin yung quality ng video niya. At hindi lang yon, even at low light condition, nakita ko kay Galaxy A06, sa presyo na meron siya, maganda na po yung quality ng video na kaya niyang i-provide. Ngayon naman, ang isunod natin yung front camera niya. So, this is the selfie camera ni Galaxy A06 kapag outdoor naman. So, ayan yung pinaka-regular camera niya sa front and masasabi ko na maganda para sa price na meron siya, yung kuha na na-provide niya, no? Sinubukan din natin syempre yung low light nito. So, ayun, alam mo yun, yung hindi ganun ka dami yung lighting niya, no? So, ayan yung na-provide naman natin sa front camera niya in terms of selfie. So, hindi ganun ako kapugian, pero alam mo yun, nakikita pa rin yung cuteness natin sa low light condition or area, di ba? So, ganun kaganda ang Galaxy A06 pagdating sa camera niya, ano? So, next naman, syempre, sinubukan din natin yung video recording niya. So, na-try ko to indoor and as a result, ito po yun siya. So, kung makikita ninyo, masasabi ko, again, sa presyo na meron tong smartphone na to, kiko-compare with other brand, maganda na po yung video recording niya sa front. Especially, tignan nyo to, nasa indoor ako. Ngayon naman, punta tayo sa security. Well, ang maganda sa smartphone na to ng Samsung, kahit isa ito sa pinaka-affordable na Galaxy smartphone today sa market, hindi ito ni Samsung tinipid. Sa security, guys, hindi mo na kailangan mag-worry dahil pwede ka na makipagsabayan sa latest technology on how to unlock your smartphone. So, you can use the side fingerprint sensor. And as you can see, ayan siya. Ganyan lang kasimple. Just a simple tap, you can now unlock this Galaxy A06 instantly. Di ba? Napaka-less hassle na to unlock this smartphone. Hindi mo na kailangan mag-type ng PIN or ng password or pagdodraw ka pa ng pattern. So, just a single tap using the fingerprint sensor, ayan, mag-unlock na po kaagad siya. At kung software naman ang pag-uusapan, well, nothing to worry guys dahil latest and updated po ang software version nito. So, pwede mo ma-enjoy dito yung Android version 14 and yung pinaka-latest na One UI version ng Samsung, the 6.1. So, imagine, di ba? Para kang gumagamit din ng typical na mga flagship na smartphone pagdating sa interface na meron kay Galaxy A06. At ang malupit pa dito, meron na rin tong technology like yung Dolby Atmos. Yun nga lang, kailangan mong mag-insert ng earphone to activate this feature. So, alam mo yun, okay na, di ba? So, kung makikinig ka using earphone, since pwede mong i-activate yung Dolby Atmos, so you can feel the cinematic sound experience. Alam mo yun, yung para kang nandun mismo sa pinapakinggan or pinapanood mo, di ba? So, saan ka pa? Yung ibang entry level ng smartphone, walang ganitong features. So, next is, this smartphone of Samsung is equipped with a Helio G85 gaming processor, which is naka-octa-core processor na siya with up to 2.0 GHz, wherein maganda na to para sa mga estudyante na, alam mo yon, ginagamit pang school, ginagamit pang research, something like that, or something na ginagamit nila pang games, di ba? So, pwede na ma-enjoy yung mga current games sa market. So, hindi lang yun. Maganda rin tong smartphone na to in terms of, alam mo yun, multitasking. So, pwede na rin sa kanya because of that processor. So, pwede ka dito mag-open na multiple window. Ayan. So, kung gumagamit ka ng, example, more on, school. Ayan. So, gumagamit ka ng calculator, gumagamit ka ng browser. Basta, yung mga typical na kailangan mong gamitin sa Windows sabay-sabay. Well, pwede mo nang gamitin or gawin yan with the Galaxy A06. So, ganun siya ka-powerful. Which is dati yung mga ganitong multitasking, pwede mo lang yan ma-enjoy sa mga flagship devices ng Samsung. But now, take a look. With an entry-level smartphone, nasa around 5 to 6,000, ayan, di ba? Pwede mo nang ma-enjoy. At for sure, nabanggit ko nga kanina, pwede nyo na itong gamitin sa mga games ng smartphone today sa market. Ayan. So, nag-test tayo dito. So, hindi ako mahilig maglaro sa smartphone, pero ito ipapakita ko sa inyo. Meron tayo ditong isang laro na inilagay with the Galaxy A06, which is ito yung Call of Duty. And as you can see, yung performance niya, pwede nang pagtiyagaan, di ba? What I mean, para sa presyo na meron tong smartphone na to, pwede na yung performance niya.
So, hindi ko sinabing ikumpara natin to sa mga flagship, yung mga nasa around 100,000. Wag niyo ikukumpara doon. Madidismaya kayo, syempre. Pero, kung ang goal mo lang naman is mapaglaruan yung favorite mong game sa smartphone and medyo nasa level of tight budget ka or nagpa-budget ka pagdating sa smartphone, well, ito, marirecommend ko na ang Galaxy A06. Tingnan nyo naman, di ba? Pwede na sa presyo na meron tong smartphone na to. And lastly, para syempre ma-enjoy ninyo yung mga features na meron kay Galaxy A06, itong smartphone na to ni Samsung ay supported ng 5,000 mAh battery capacity. At hindi lang yon, supported na rin to ng 25 watts in terms of charging. Kaya naman, talagang hindi ni Samsung tinipid pagdating sa presyo na meron tong Galaxy A06.